binabati ko po kayo ng isang magandang umaga. At mag-relax lang po kayo dyan at makinig. Umupo at makinig ng kanyang salita. Maaaring may napapansin kayo sa akin na kakaiba, huwag nyo na lang pansinin. At ang inyong lingkod, nung mga nakarang lingkod, napalaban, sumugod sa isang gubat, na kung saan ang aking ulo ay nagkasugat-sugat. Huwag nyo na lang pansinin po ito. At makinig po tayo ng kanyang salita at nawa alam po na sa inyong mapapakinggan na inyong salita ay ito ay magbibigay sa inyo ng takasan, ito ay magbibigay sa inyo ng himala at pagpapala na inyong tinanay sa inyong mga puso. Amen? Amen. Nung nakarang linggo is na pag-aralan natin na ang tunay na pananampalataya ay ang paniniwala sa ating Panginoong Yesus at ganoon din ang pagbigkas ng kanyang salita. Kaya ang tanging nakikita kong pamagat ng ating title ng mensahe na ito, kung ang sabi ng mundo is what you see is what you get. Kung ano yung nakikita mo sa akin, kung ano nakikita sa iyo ng isang kapatid, ng isang iyong kaibigan, ay yun ang makukuha niya. Pero tayo mga Kristiyano, imbis na what you see is what you get, sa atin is what you say is what you get. Kung ano yung sinasabi mo, ay yun ang yun ang makukuha niya sa iyo, yun ang makukuha mo. Kinakailangan natin na banggitin natin ang kabutihan ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay upang ito ay ating makita. Hindi natin makikita ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi natin ito babanggitin. Amen? At bago tayo magsimula is pwede po bang i-greet muna natin ang ating mga kapatid. Mag-greet tayo ng 3 o 4 sa ating harapan, sa ating likuran. Pwede na ba natin siyang batiin? Good morning. I'm so glad that you came. No? Okay. Bless you. Sige. Tayo magsimula na. No? Ngayon, sabi ko sa inyo, makakatanggap tayo ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paniniwala at pagbanggit. Paniniwala at pagbanggit, ibig sabihin ng paniniwala at pagbanggit, ito ay tunay na pananampalataya. At hindi natin makukuha ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng trabaho, pagpapala. Ginawa ng ating Panginoong Yesus, pinadali niya ang ating buhay sa ilalim ng grasya. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya, sa pamamagitan ng paniniwala at pagbigkas. Kaya nga sabi niya sa binasa ng ating kapatid na si Sister Rodeline, Sister King, doon sa Isaiah chapter 55 verse 11, ano sabi niya? Sabi niya, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang matuturan. Tutuparin nito ang aking mga bala at gagamitin ko ang aking ninanais. Ang lahat ng mga salita ng Panginoong Diyos ay hindi niya nakakalimutan. At hindi kailanman kung ito ay iyong binanggit nung panahon na ikaw ay naging Kristiyano, binanggit mo dahil ikaw ay nasa ilalim ng batas. Ngayong panahon na ito, ngayong oras na ito, hinahamon mo kayo na ngayon ang tamang pagkakataon na banggitin natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa ilalim ng batas, kundi banggitin natin ito sa pamamagitan ng sa ilalim ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag ito ay inyong ginawa, ito ay hindi makakalimutan ng ating Panginoong Diyos na iyong binanggit, 10 taon ba ang nakaraan, inulit mong banggitin sa ilalim ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano mangyayari? Ito ay kanyang tutuparin. Anong sabi niya? Ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang laman. Hindi babalik ang salita ng Panginoong Jesucristo, ang salita ng Panginoong Diyos na walang laman. Gagawa ang ating Panginoong Diyos ng paraan
upang matupad ang lahat ng mga pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay once na ito ay iyong binanggit, once na ito ay iyong pinanampalataya. Amen? Makikita mo yung manifestation, makikita mo yung salita ng Panginoong Diyos at mga pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay na matutupad. At sigurado ko, sabi niya sa Numbers chapter 23 verse 19, anong sabi niya? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Amen, amen, amen. Sisiguraduhin ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng kanyang mga pangako, lahat ng kanyang mga salita na nandito sa kanyang salita, sisiguraduhin niya, papanoorin niya na ito ay matupad sa iyong buhay. Amen? Amen. Dahil sabi niya, siya ay hindi sinungaling, ang lahat ng kanyang sasabihin, lahat ng kanyang mga pinangako sa iyong buhay ay kanyang tutuparin. Lahat ng iyong mga pangailangan ay ginawa na ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa John 19:30, pagkatanggap ni Jesus ng anak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang sabi ng Panginoong Diyos, naganap na. Lahat ng mga pangako ni Jesus ng Panginoong Diyos na binanggit niya dito sa kanyang salita, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naganap na. Natapos na. Nangyari na. Kaya huwag na tayong mag-alinlangan pa. Huwag na tayong mag-worry. Huwag na tayong mag-alala sapagkat makikita mo, mararamdaman mo na parating na, nandyan na, bumulusok na ang mga pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Makikita mo na ang salita ng Panginoong Diyos ay totoo at tunay na mapapangagawa. Amen? Ngunit ang tanong dyan is, Pastor, paano nangyari yun? Samantala, ako ngayon ay nakakaranas ng karamdaman, ako ngayon ay nakakaranas ng kapigatian, nagkukulang po kami sa anong pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit, gusto kong sabihin sa inyo kung ano man nararanasan nyo ngayong oras na ito lamang ay temporary. Temporal lang, hindi ito pangmatagalan, hindi ito permanente. Sapagkat ang permanente ay ang mga bagay na hindi pa nakikita. Kaya nga sabi niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, anong sabi niya? Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Sabi ng Panginoong Diyos, kung ano man ang iyong mga naranasan ngayong oras na ito, na kumbagay parang salungan sa kanyang salita. Ang sabi niya, ito lamang ay panandalian, ito lamang ay hindi permanente. At ang sabi niya, makikita mo na ang mga nararanasan mo na mga problema, mga stability, mga kapalpakan sa iyong buhay, ito lamang ay panandalian. Panandalian lamang. Kaya tayo ay patuloy na maghumawak, tayo ay patuloy na dumepende sa kanyang salita, sapagkat darating at darating ang tamang panahon na ang salita ng Panginoong Diyos ay magiging totoo. Ito ay patuloy na mananatili sa iyong buhay. Amen? At kapag ito ay pinaniwalaan mo, lahat ng mga nakikita at nararamdaman mo ay yuyuko sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Lahat ng nararamdaman mong karamdaman, yuyuko sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng nararamdaman mong kahirapan, pagkukulang, yuyuko sa salita ng Panginoong Diyos. Sapagat ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naganap na, natapos na. At ganoon din sabi ng ating Panginoong Diyos Ama sa Revelation chapter 16 verse 17, anong sabi niya? Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang bangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa trono, nasa templo. Anong sabi niya?
naganap na. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo nung siya'y napako sa cross, ang sabi niya, naganap na, natapos na. At ito naman, anong sabi ng Diyos Ama? Ganon din ang sabi ng Diyos Ama, naganap na. Naganap na. Naganap na ang lahat ng mga pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Ngayon, ang sabi ng Diyos Anak, naganap na. Ang sabi ng Diyos Ama, naganap na. Ang tanong, ikaw, anong sasabihin mo? Ang tanging magandang sabihin natin ay natanggap ko na. Amen? Amen. Pwede natin sabihin, 1, 2, 3, natanggap ko na. 1, 2, 3. Amen. Parapakan natin ang Panginoon. Natanggap ko na. Kaya gusto kong hamunin ang bawat sa inyo na tigilan na natin ang pagtingin natin sa ating sarili. Tigilan na natin ang pagtingin natin sa ating mga kahirapan. Tigilan natin ang pagtingin natin sa ating mga problema. Kundi tayo ay magsimulang tumingin sa ating Panginoong Hesukristo at sa cross ng Kalbaryo. Amen? Ang tanong din is, ang tanong ko sa inyo is, kinuha ba ni Jesus ang sakit mo o hindi niya kinuha ang sakit mo? Kinuha na ba ng Panginoong Hesukristo ang sakit mo o hindi niya pa kinuha? Kinuha niya na ba? Ano na? Kinuha na. Iba kasi yung kinuha sa kukunin. Pag sinabing kinuha, past tense, tapos na, nakuha na. Eh, sabi ng ating Panginoong Diyos, naganap na nga eh. Naganap na. Kaya ang sabi ng Panginoong Diyos, ang sa kanyang salita, is kinuha na niya ang inyong mga sakit. Ang iyong sakit. Kaya sabi niya sa Isaiah chapter 53 verse 4, anong sabi niya? Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit ikinakalan natin iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Sinasabi ng Panginoong Diyos sa bawat sa atin, hindi sinasabi ng Panginoong Diyos na ang iyong karamdaman ay wala. Hindi natin sinasabi na huwag tayong magpakunwari na wala tayong karamdaman. Totoo meron tayong karamdaman. Meron kayong mga problema, meron kang nararanasan ng mga pangangailangan sa iyong buhay. Hindi sinasabi ng Panginoong Diyos na huwag mong pansinin yun. Ang sinasabi ko lang dito sa mensahe na ito is mag-start tayo, simulan natin, huwag tignan ang ating mga problema, kundi simulan natin tumingin sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang cross ng Kalbaryo. Amen? Amen. Ang lahat ay sinasabi ng Panginoong Diyos na imbis na ibalik mo sa iyong problema, ay ibalik mo sa ating Panginoong Hesukristo. Imbis na tumingin ka sa iyong mga pangangailangan, sa mga suliranin mo, ipihit mo, itingin mo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Bilang isang doktor, kung ako'y may mga problema sa aking buhay, kung mayroon man akong mga pangangailangan sa aking buhay, ang ginagawa ko tuwing pag-gising sa umaga, sample ko lang. Pag-gising sa umaga, yung mga problema, yung mga suliranin na dumarating sa akin bilang isang doktor, hindi ko doon pinupokus, kundi pinupokus ko sa ating Panginoong Hesukristo, pinupokus ko sa kanyang ginawang pagkamatay sa cross ng Kalbaryo upang lahat ng aking mga suliranin, lahat ng aking mga problema ay kinuha niya at pinako niya sa cross ng Kalbaryo. Hindi ka magtataka. Lagi-lagi na lang. Nandyan ang kanyang grasya, nandyan ang kanyang pabor, nandyan ang kanyang mga pagpapala, nabubuluso, na hindi mo alam, bigla ka na lang nagugulat na pinagkakaroon niya ang lahat ng inyong mga problema. Hindi mo alam, hindi ka nagmamalay, lahat ng iyong problema ay kanyang sinusol, kanyang inaayos. Amen? Amen. Ganun kabuti na mamuhay tayo sa ilalim ng grasya ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat lahat
mga sakit natin, lahat ng iyong karamdaman, lahat ng iyong problema, lahat ng iyong mga kakulangan sa buhay, ay kinuha na ng ating Panginoong Diyos at itinako na niya sa cross ng Kalbaryo. Nilagay niya ang iyong mga suliranin sa iyong buhay, pinako na niya sa cross ng Kalbaryo upang ang lahat ng mga pagpapala ng Panginoong Diyos ay iyong matanggap. Ito yung tinatawag natin divine exchange o yung tinatawag natin exchange gift. Lalo-lalo ngayong Christmas na to, magkakaroon ng exchange gift. Kinuha ng Panginoong Diyos ang iyong problema, kinuha ng Panginoong Diyos ang iyong mga pangailangan sa buhay, kinuha ng Panginoong Diyos ang iyong karamdaman, nilagay niya sa kanyang katawan sa cross ng Kalbaryo upang lahat ng kayamanan ng ating Panginoong Jesucristo, upang lahat ng kanyang kalusugan ay mapunta sa iyo. Iyon ang ibig sabihin ng greatest exchange gift of them all. Pinakadakilang exchange gift lalo na darating ang Paskong ito. Ngayon, tulad ng isang mga Israelitas, natandaan niyo ba yung mga Israelitas, nung sila ay nasa ilang, tinuklaw sila ng mga ahas, dahil matitigas ang puno nila. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Diyos kay Moises, gumawa ka ng isang tanso ng hugis ahas, at ito'y itaas mo, para ang lahat ng tumingin sa ginawang tanso na hugis ahas ay gumaling. At ang lahat ng tumingin sa kanyang sariling sakit ay mamamatay. Sabi niya sa John chapter 3 verse 14, sabi niya, at kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At napansin nyo, lahat ng mga tumingin sa tanso na hugis ahas, sila ay nabuhay. At lahat ng mga tumingin sa kanilang tuklaw, sa kanilang sakit ay namatay. So, ganun din po tayo. Lahat ng mga nagpo-focus, kung ikaw ay patuloy na tumitingin sa iyong mga problema, kung ikaw ay patuloy na tumitingin sa iyong mga karamdaman, sa iyong mga kakulangan sa iyong buhay, patuloy ka doon nagpo-focus, ikaw ay mamamatay. Hindi mo mararanasan ang mga pagpapala ng Panginoong Diyos na inyong ipinangako sa iyo. Kaya tinuturuan ko kayo na i-stop na natin, tigilan na natin ang patuloy na pagtingin sa iyong kakulangan, sa iyong karamdaman, sa iyong mga problema, at tayo ay simulan natin tumingin sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang cross. Amen? Kaya very timing na nailagay ang cross na ito sa ating harapan. At habang tayo ay tumitingin sa kanyang cross, sa kanyang ginawang pagmamahal sa bawat isa sa atin, makikita mo ang lahat ng iyong karamdaman ay kanyang gagawing kalusugan, ang lahat ng kanyang mga pangangailangan mo ay kanyang ipipihit para ipagkaloob ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Ito ang tunay na salita ng Panginoong Diyos, at ang salita ng Panginoong Diyos, ay patuloy niyang tinatalo. Patuloy niyang tinatalo ang iyong sakit. Ang salita ng Panginoong Diyos ay patuloy niyang tinatalo ang iyong mga problema sa iyong buhay. Maaaring sabihin mo, Dok, Pastor, maliit lang ang aking pananampalataya. Palagay niyo ba, mararanasan ko ito? Ang sagot dito is kahit na maliit ang iyong pananampalataya, kahit na malaki ang iyong pananampalataya, still ikilos pa rin si Jesus sa iyong buhay upang ito ay iyong makain. Hindi pinag-uusapan kung malaki man ang iyong pananampalataya o maliit. Ang pinag-uusapan dito ay ang grasya, ang kagandang loob, ang pabor ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Amen? Amen. Tulad ni Jairus. Si Jairus, maliit ang kanyang pananampalataya. Bakit? Ang sabi ni Jairus kay Jesus, Panginoong Jesucristo, pumunta ka sa aking bahay sapagkat ang aking anak ay may sakit. Si Jesus, pumunta ka. At pagpunta ni Jesus sa bahay ni Jairus,
pinagaling niya ang kanyang anak. Mayroon namang isang Roman general. Sabi ng isang Roman general kay Jesus, Jesus, ang aking alipin ay mayroong sakit. Pwede bang pagalingin mo? Ang sabi ni Jesus, o sige, tara, punta na tayo sa iyong bahay. Ang sabi ng Roman general na ito, Lord Jesus, hindi mo na kinakailangan pumunta sa aking bahay. Banggitin mo lang ito na ako ng aking alipin ay gagaling. Alam ko, ito ay gagaling. Ano nangyari? Si Jesus ay hindi na kinakailangan pumunta sa bahay ng isang Roman general na katulad ng ginawa niya kay Jairus. At nung binigkas niya, yung kanyang alipin ay gumaling. Anong ibig sabihin nito? Tulad ni Jairus na may maliit na pananampalataya, tulad ng isang Romano Katoliko na malaki ang pananampalataya, parehas na pinagaling ng ating Panginoon Yesus ang kanilang nakamahal sa buhay na mayroong sakit. Ganon din sa inyong buhay. Maliit man ang iyong pananampalataya kay Jesus, malaki man ang iyong pananampalataya kay Jesus, still, ibibigay ng iyong Panginoong Diyos, ibibigay ni Jesus sa iyong buhay kung ano ang iyong naisin sa iyong puso. Amen? Amen. Kaya wag natin patuloy na wag tayo masyadong mag-focus kung maliit man o malaki ang iyong pananampalataya. Kundi ang patuloy natin i-focus ay tumingin tayo kay Jesus na siyang pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Isang ba nagagaling ang ating pananampalataya? Ang iyong pananampalataya pa ay nagagaling sa pagbabasa ng Bible ng 10 oras, 10 kapitulo. Ang iyong pananampalataya ba ay nagagaling sa pananalangin mo ng 1 oras, 2 oras? Ganun ba? Ang tunay na pananampalataya, ang pinanggagalingan ng tunay na pananampalataya, walang iba kundi ang grasya, ang kabutihan ng ating Panginoon Jesucristo sa iyong buhay. Amen? The more na naranasan mo ang kabutihan ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, the more na magnanasa kang magsimba, the more na naranasan mo ang kabutihan ng Panginoong Diyos sa iyong buhay, the more na magbabasa ka ng kanyang salita, the more na gusto mong makikilala ang ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay patuloy na bubulusok sa iyong buhay. Ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay patuloy na parang isang truck na bubulusok yan, na wala kahit na anong bumangga, kahit na anong humarang ay walang makapapigil. Once na patuloy na si Jesus, ang patuloy na ang Panginoong Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Kaya gusto ko pong kayong hamunin na patuloy kayong tumingin sa ating Panginoong Jesucristo upang ikaw ay kanyang pagalingin, upang ikaw ay kanyang iligtas, at upang ikaw ay kanyang protektahan. Kaya sabi niya sa kanyang salita sa Hebrews chapter 12 verse 2, anong sabi niya? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kadalatang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintala ang kahihiyan ng pagkamatay sa cross at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya dito, ang ating Panginoong Diyos, si Jesus, siya ang author ng ating pananampalataya. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng author? Pag sinabing author, wala sa isang libro, ang nagsulat ng author is Mrs. Pastor Deborah National. Siya ang nagsulat. Or sabihin natin, sa isang kanta, sinong nag-compose ng kanta ng Natutulog Ba Ang Diyos? Isang pastor. Ganun din ang ating pananampalataya. Ang author ng iyong pananampalataya ay hindi yung sarili mo. Ang author ng iyong pananampalataya mo ay hindi yung takas mo o yung galing mo. Kung paano ka mag-memorize ng salita ng Panginoon, hindi. Ang author ng iyong pananampalataya, ang pinanggagalingan ng iyong pananampalataya, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya huwag kang manghina, huwag kang panghinaan ng loob. Panginoon Diyos, napakaliit ang aking pananampalataya, wala akong pananampalataya, hindi yun ang ating pinag-usapan. Tumuon ka lang sa ating Panginoon Jesus, walang magiging problema. Bibigyan ka niya ng pananampalataya. Amen? Kung mayroon man kayong nararamdaman na sakit sa ulo,
Kumari, sumasakit ang ulo mo, tumingin ka lang sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang cross at yung sakit ng ulo mo ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya sa Philippians chapter 2 verse 10, ano sabi niya? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin nito, ang lahat ng mga problema sa buhay, ang lahat ng mga spirituality, mga kapalpakan mo sa iyong buhay ay luluhod sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Luluhod siya. Kung ano man ang gaano man kalala ang iyong sakit, kung gaano man kalala ang iyong mga problema sa iyong buhay, mga pangailangan mo sa iyong buhay, luluhod yan sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Basta patuloy tayo na tumingin sa kanyang cross, na kung saan dinala niya ang lahat ng iyong mga kapalpakan sa buhay, dinala niya sa cross ng Calvary. At pag nangyari yun, tatanggap ka, darating ang mga biyaya, ang mga grasya, pabor ng ating Panginoong Jesucristo sa iyo. Ang tanong dyan is, pero Pastor, ganun lang ba kasimple? Ganun lang ba kasimple na titingin lang ako sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sagot niyan, oo, ganun lang kasimple. Kasi tayong mga tao ay gusto natin kumilos. Gusto natin na ang pagiging successful natin, gusto natin ng ating mga tao, yung magiging successful tayo, magiging matagumpay tayo. Gusto natin yung tayo may sariling gawa, tayo may sariling trabaho. Yung karamihan ng tao, yumaman ka dahil sa akin. Naging matagumpay ka dahil sa akin. Pero ang tinuturo sa grasya ng Panginoong Diyos, kung ikaw man ay yumaman, ay dahil kay Kristo Jesus. Amen. Bilang isang doktor na naman, may pagkakataon na pumapasok sa ating isipan na kung ako man ay lalago, kung ako man ay magiging successful, magiging matagumpay, lagi pumapasok yung laman, yung sa aking laman na dahil sa sarili kong galing, dahil sa sarili kong lakas. Ngunit nagpapasalamat ako sa grasya ng Panginoong Diyos na patuloy kong sinasabi, patuloy kong binabanggit sa aking puso at isipan na kung ako man ay magiging mayaman, which is nagiging, amen, in Jesus' name, kung ako man ay naging successful, which is naging successful, ito ay hindi dahil sa aking trabaho, kundi dahil sa patuloy na grasya, sa patuloy na kabutihan, pabor ng ating Panginoon Jesus sa ating buhay at ganoon din sa inyong buhay. Amen? Yun ang tendency ng tao. Kaya ang napakasimple ng sagot. Napakasimple upang ikaw ay maging matagumpay sa iyong buhay. Wala kang ibang gagawin kundi patuloy kang tumingin sa ating Panginoong Jesucristo at huwag mong tingnan ang iyong sarili. Huwag mong tingnan ang iyong sarili. Dahil sa totoo lang, is kahit kailanman, is hindi natin kayang isamba ang ating mga sarili. Kahit na magpakasipag ka dyan, kahit na halos wala kang tulog, kahit kailanman, hindi ka maging successful sa iyong sariling lakas o sa iyong sariling kagalingan. Kaya ang gustong ituro sa inyo ngayong oras na ito is patuloy tayong tumingin sa ating Panginoong Jesucristo at unti-unti niyang babaguhin ng ating Panginoong Diyos ang iyong buhay. Hindi titigil, hindi magpapahinga si Jesus sa iyong buhay hanggang hindi nagaganap ang mga pangako ng Panginoong Diyos sa iyong buhay. Halimbawa, ang iyong pangako ay magkaroon ng magandang negosyo, hindi titigil si Jesus, hindi magpapahinga si Jesus hanggat hindi niya ay pagkakalog ang iyong pangarap sa iyong buhay. Amen? Amen. Parapakan natin ang Panginoon. Sa iyong trabaho, hindi titigil si Jesus, hindi magpapahinga si Jesus hanggat hindi niya naibibigay ang magandang trabaho para sa iyo. Kaya sabi niya sa Ruth chapter 3 verse 18, anong sabi niya sa Ruth chapter 3 verse 18? Sinabi ni Naomi, maghintay ka anak,
hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naayos ang lahat. Ang Boaz na tinutukoy dito, ang ating heavenly Boaz, makalangit na Boaz, ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang sabi ni Naomi kay Ruth, hindi titigil si Boaz upang ayusin, upang ay magkatuluyan, upang ay ikasal sa inaanak. Hindi titigil si Boaz para ayusin niya ang dapat niyang ayusin sa inyong dalawa upang kayo ay magkatuluyan. Ganun din ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi titigil si Jesus sa iyong buhay hanggang hindi niya naibibigay ang mga pangako niya para sa iyo. Kaya gusto kong sabihin sa inyo na tayo ay nasa panahon ng grasya at ang lahat ng mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa kanyang salita dito sa Bible, ito ay mayroong kapangyarihan. Ito ay mayroong power. Sapagkat the moment na si Jesus ay nasa iyong buhay, nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw ay ginawa niyang isang hindi lamang pare, kundi ikaw ay ginawa niyang isang hari. Doon sa Revelation chapter 1 verse 5 to 6, ano sabi niya? At mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang mga panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin dito, nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw ay ginawa niyang isang pari at isang hari. Isang pari, bakit? Isang pari sapagkat binibigkas mo ang mga kapurihan, binibigkas mo ang kanyang kagandahan, binibigkas mo ang kanyang grasya sa iyong buhay. Katulad ng ginawa natin kanina, tayo kakantahan, tayo ay isang mga pari na pupuri sa ating Panginoon Jesucristo. Ngunit, hindi lamang tayo isang pari, kundi tayo ay ginawa ng Panginoong Diyos na isang hari. Sa paano paraan? Bakit tayo ginawa ng Panginoong Diyos na isang hari? Ginawa tayo ng Panginoong Diyos na isang hari upang baguhin mo ang iyong buhay mula sa kahirapan papunta sa kasaganaan, mula sa buhay na karamdaman patungo sa buhay na malusog at malakas. Ikaw ay isang hari na bawat banggitin mo sa iyong buhay, banggitin mo sa iyong bibig, ay i-alter niya, babaguhin niya ang takbo ng iyong buhay. Kung ang iyong buhay ay magulo, dahil ikaw ay isang hari, binanggit mo, babaguhin niya ng ating Panginoong Diyos, aayusin niya yan. At patuloy kanyang pagpapalain upang sa kabila ng kahirapan ng buhay na ito, ikaw ay tataas, ikaw ay magwawagi. Sapagkat ikaw ay mayroong kapangyarihan, ikaw ay mayroong power para pagpalain mo ang iyong sarili at ganoon din pagpalain mo ang iyong mga mahal sa buhay at lalo-lalo na ang inyong mga anak sa inyong pamilya, sa iyong mga pamilya. Ngayon, dahil ang iyong salita bilang isang hari ay mayroong kapangyarihan, kinakailangan natin tayo ay mag-ingat sa mga salita na ating mga binabanggit. Sapagkat kung ikaw ay nakakabanggit ng salita na lisya sa kanyang salita, ay ito, doon papasok ang iyong kaaway, doon papasok si Lisardo, doon papasok si Satanas. Halimbawa, imbis na sabihin na ito lang ang huli mo, ayun, nagbanggit ka na. Bilang isang hari, sinabi, ito lang ang huli mo. Ayun na, pag sinabi mo gano'n, negative, doon papasok ang kaaway, doon papasok si Satanas upang ang iyong buhay ay lalong magulo o lalong maging masyadong spirikitik. Imbis na sabihin mo na ito lang ang sinahod mo, ito lang ang sahod mo. Di ba mga gano'n ang style na nababanggit? Pag sinabi mo gano'n, papasok ang iyong kaaway sa iyong buhay, papasok si Satanas sa iyong pamilya, at ang mga pangako ng Panginoong Diyos ay hindi matutupad sa iyong buhay. Kaya inahamon ko kayo, imbis na sabihin mo, ito lang ang huli mo, ito lang ang sahod mo, ang sabihin mo, sa Psalms chapter 23 verse 1, ang sabi niya, ang aking Panginoong Diyos, ang aking pastor, hindi ako magkukulang.
Kung ikaw ay nakakaranas ng pagkukulang, kung ikaw ay nakakaranas ng problema, imbis na magbanggit ka ng yung naranasan mo, banggitin mo yung salita ng Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay ang ating pastor, hindi ako mangangailangan. Imbis na sabihin mo na, Pastor, wala akong halaga, useless ako, wala akong kwentang tao. Imbis na sabihin mo gano'n, ang sabihin mo sa Philippians chapter 4 verse 13, ang sabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Na kahit na lahat ng tao ay tinalikuran ka na, lahat ng tao ay tinakwil ka na, ngunit ang ating Panginoon Jesus, kahit kailanman, ang salita ng Panginoon Diyos para sa iyo ay ito ay kanyang mahal at hindi kanya itatakwil. Kahit na lahat ng iyong mga pamilya sa iyong buhay ay tinakwil ka. Lagi mong sasabitin ang salita ng Panginoong Diyos sa kabila ng iyong problema sa iyong buhay. At tandaan mo na bilang isang hari, kahit na anong sabihin mo, ito ay may mangyayari sapagkat ang salita ng isang hari ay mayroong kapangyarihan. Kaya pag-aralan mo kung ano ang sinasabi ni Lord para sa iyo at yun ang banggitin mo sa iyong buhay, makikita mo ang mga pangako ni Lord sa iyo ay matutupad. Maging maingat tayo sa mga salita na babanggitin natin sapagkat ang ating salita, tulad ng sinabi niya sa Proverbs chapter 18 verse 21, ano sabi niya? Ang buhay at kamatayan ay sabihan ng nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ibig sabihin, sa ating dilat na dito nakasalalay ang buhay at dito rin nakasalalay ang kamatayan. Sapagkat pag nagbanggit tayo ng hindi maganda, is diyan makakapasok ang kaaway. Yun ang tinatawag na kamatayan. Ngunit kung tayo ay nagbanggit ng salita na naaayon sa salita ng Panginoong Diyos, ito ay magdudulot ng buhay. Buhay. Mamili kayo, buhay o kamatayan? Buhay, syempre. Kaya kung gusto nyo mabuhay, kung gusto mong mabuhay, banggitin mo ang salita ng Panginoong Diyos na naaayon sa Kanyang salita. Pag nagbanggit tayo ng mabuti, sinasarado natin ang pintuan ng kaaway para hindi siya makapasok sa iyong buhay. So, tandaan natin, balik tayo sa pinag-aralan natin nakarang linggo, ang iyong pananampalataya ay sa pamamagitan ng paniniwala at pagbanggit. Bago mo makamit ang pangako ni Lord sa iyong buhay at mga pangangailangan mo sa iyong buhay, kinakailangan mo munang ito ay paniniwalaan mo at banggitin mo. Doon sa Matthew chapter 8 verse 13, anong sabi niya? At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo, mangyayari ang hinihiling ng iyong puso ayon sa iyong pananampalataya. At ang pananampalataya ay paniniwala at pagbigkas. Okay? Ulitin ko. Ang pananampalataya ay ang paniniwala at pagbigkas. Hindi natin masasabing pananampalataya kung hanggang paniniwala ka lang, pero hindi mo binigkas. Kinakailangan mo, paniwalaan mo at bigkasin mo. Kaya sabi ni Jesus, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa paniniwala mo at pagbigkas mo. Paniwalaan mo at banggitin mo kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo at iyon ang mangyayari sa iyong buhay. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic ngayon, na napakaraming negative na balita. Pag nanonood ka ng balita, napakaraming negative. Ngayon, sa dami-dami ng mga negative na mga balita na narinig mo, huwag kang mahawa. Kinakailangan mong bigkasin ang salita ng Panginoong Diyos sa panahon ng kahirapan ng buhay na ito. Kinakailangan natin bigkasin ang salita ng Panginoong Diyos sa panahon ng pandemic na ating kinakaharap. Diba? Kasi once na sinabi mo, nanood ka ng balita, sinabi ni Mike Enriquez, hindi namin kayo tanan, gano'n. Tapos, ang kaso ng COVID-19 is, ganito, 1,000 gano'n. Ay, naku po, nagganong ka na. Kung nga naman talaga, mga gano'n.
Ang gawin natin, imbis na banggitin natin mga negative, banggitin natin nang sabihin natin ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating sanggalang, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ating doktor, at makikita mo, kahit ano mangyari sa panahon ng pandemic, lahat ng mga kasama mo o mga katrabaho mo nagkakasakit na, pero ikaw hindi ka pa rin nagkakasakit. Sapagkat hawak-hawak mo ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na bibigay sa iyong buhay sa pamamagitan ng iyong paniniwala at sa pamamagitan ng iyong bibig. Amen? At bago tayo magtapos, doon sa Psalms chapter 103 verse 20, anong sabi niya? Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya, ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng salita, ng kanyang salita. Ngayon, ang tanong dito is, sino ang magsasabi, sino ang magbabanggit ng salita ng Panginoong Diyos? Yun ang tanong ko sa inyo. Alam niyo po ba kung sino magbabanggit ng kanyang salita? Sino ang magsasabi? May premyo. May sino? Lakasan mo. Sino yung tao na yun? Tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Dahil nakasagot tayo marami, wala nang premyo. Marami. So dito sinasabi na tayo, hindi yung tayo na hindi yung tao sa na hindi nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ang sinasabi tayo dito ay mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, na kanyang tagapagligtas. Sila ang magsasabi, sila ang magbabanggit ng salita ng Panginoong Diyos. At kapag binanggit natin ito, anong mangyayari? Ang lahat ng mga angheles ng ating Panginoong Jesucristo ay susunod sa iyo. Amen? Lalapit ang mga angheles sa iyong buhay. Lalapit ang mga angheles ng ating Panginoong Yesus sa iyong pamilya upang ikaw ay tulungan. Amen. Sapagkat anong sabi niya sa salita? Yung mga anghel, purihin ninyo ang Panginoon ninyong mga anghel niya, ninyong mga pangyarihan sa kalakasan ng gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Nakikinig yan. Ang mga angheles, nakikinig sila ng salita ng Panginoong Diyos. Pero hindi na, ngayong panahon na to, hindi na salita ng Panginoong Diyos ang magsasabi sa mga angheles, kundi tayo na ang magsasalita ng salita ng Panginoong Diyos upang ang mga angheles, pag narinig nila yun, sila ay susunod sa iyo. Natatandaan ko isang babae na taga-Amerika, hindi ko lang nalaman kung anong taon yun. Nung siya ay nakinig ng isang mensahe, ngayon, umuwi siya, gabi na yun, sa Amerika yun, biglang, dahil nag-iisa siyang naglalakad, biglang may humila sa kanya sa isang sulok na madilim. Hindi gagawa siya ng masama. So, ang sabi ng babae na ito, sa English, peder. O kaya sabi niya, pak. Nung sinabi niya pak, o peder, yung lalaki na masama na nangyila sa kanya, biglang tumakbo, bigla siyang pinakawalan. Bakit niya, ano yung ibig sabihin ng peder, pak. Sapagkat nung yung babae na yun, nakapakinig siya ng isang mensahe tungkol dito sa Psalms chapter 91 verse 4, ano sabi niya? Lulukuban ka niya sa ilalim ng kanyang malapat na pakpak, at sa kalinga niya ay parang kanyang nakakatitiyak, iingatan kanya, ipagsasanggalan, pagkat siya ay matapat. Ito lang yung na-memorize niya na salita ng pastor, yung pakpak. Kaya nung i-rate siya o papagsamantalan siya, nagbanggit siya ng salita ng Panginoong Diyos, pakpak, yun lang natandaan niya, pakpak. At anong nangyari? Siya ay pinakawalan at siya ay ligtas. Ibig sabihin, ano ibig sabihin ito? Hindi yung abilidad mo kung paano mo mag-memorize ng salita ng Panginoong Diyos. Hindi mo kailangan mag-memorize ng buo ang salita ng Panginoong Diyos upang ikaw ay makaranas ng kanyang kaligtasan. Oo nga't memorize mo nga salita ng Panginoong Diyos, word by word. I am the way, the truth, and the life. John 3:16, memorize mo. God will make a way. Philippians chapter 4 verse 19, pagkakalog niya ang lahat ng ating mga pangailangan according to His riches and glory. Kahit na memorize mo yun,
Ngunit hindi mo naman sinasampit, hindi mo naman ito sinasabi, ito ay walang mangyayari sa iyong buhay. Ibig sabihin, kahit na hindi mo ma-memorize ang kanyang salita, kahit na isang salita lamang ang iyong ma-memorize sa salita ng Panginoong Diyos, still, ang mga anghel ay lalapit sa iyong buhay upang ikaw ay tulungan. Kahit na alam mo at memorize mo isang memory verse, hindi mo naman binabanggit, ito ay walang kapangyarihan, ito ay walang mangyayari sa iyong buhay. Kaya sabi niya sa Psalms 103 verse 20, balikan natin, purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel, ninyong mga pangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Hindi sinabi ng versikulo na doon na nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi niya sinabi nakikinig sa salita ng Diyos. Ang sabi niya, nakikinig sa tinig ng salita ng Diyos. Tinig ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga salita ng Panginoong Diyos na nandito nakasulat is powerless, walang kapangyarihan kung hindi natin bibigyan ng tinig. So para magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa iyong buhay, kailangan bigyan ng tinig. Paano bigyan ng tinig? Sa pamamagitan ng pagbigkas. Amen? Amen. At kapag binanggit mo, nagbigay ka ng tinig sa salita ng Panginoong Diyos, anong sabi niya sa huli? Sila ay nakikinig sa tinig ng salita ng Panginoong Diyos. Ang mga angeles ay nakikinig sa salita ng Panginoong Diyos once na ito ay binigyan mo ng tinig. Binigyan mo ng binanggit mo. Gusto niyo ba yun? Na mapakinggan ng mga angeles ang tinig ng salita ng Panginoong Diyos? Kung gusto ninyo, simulan ninyo po ito banggitin. So sa mga kapatid ko na sa pananampalataya, bigyan natin ng tinig ang salita ng ating Panginoong Diyos at makikita mo ang mga angeles ng ating Panginoong Diyos ay tutulong sa iyo. Paano mo bigyan ng tinig ang kanyang salita? Ito ay sa pamamagitan ng iyong bibig, sa pamamagitan ng iyong lips, sa pamamagitan ng iyong mga labi. Amen? So, bago tayo magwakas, hinahamon ko ang bawat isa na hindi nyo kinakailangan i-memorize. Kung ma-memorize mo lang, pak. Ipagkakaloob ng Panginoong Diyos, kung protektahan ka niya. Kung na-memorize mo lang, narinig mo sa iyong pastor na ibibigay ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating pangangailangan, yun ang sabihin mo, mangyayari yun. Amen? Kaya dito sa oras na ito, sa ating mensahe, what you say, kung ano yung sinabi mo, yun ang nakukuha. Amen? Kaya ngayon pa lang, simulan nyo na magsaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Simulan nyo na magbigkas ng salita ng Panginoong Diyos. Simulan nyo na magbanggit ng salita ng Panginoong Diyos. Simpleng salita lamang, ngunit ito ay mayroong dating sa kanyang mga angeles. Amen? Amen. Palakpakan natin natin.